Mga boss, for today's video, so magpapalit nga tayo ng fuel filter ng Toyota Land Cruiser. Mga boss, ang gagamitin natin ditong mga tools ay Allen wrench, tsaka plies, deep socket na number 12, pwede rin ang ratchet or kung wala, slider. So inuna ko na nga luwagan mga boss yung kanyang tatlong tornilyo na Allen wrench. So dahan-dahanin lang natin yung mga boss kasi napakahirap niya kapag nabilog yan. So dahan-dahanin lang natin ang pagluluwag. So kapag okay na, so luwagan naman natin yung kanyang bracket na number 12 na nut, dalawa yan. So kapag okay na yon, so pwede na tayo magkalas ng kanyang fuel line. So dalawang hose yan at merong lock yan na dalawang clamp. So luwagan lang natin yan mga boss. Kapag natanggalan natin yon, so meron niyang isang socket wire na nasa ibabaw. So kapag okay na, pwede na natin kalasin yung kanyang dalawang nut dyan na 12. Tapos meron pa yung isang socket wire mga boss nasa gilid. So ayun nga yung sinasabi ko sa inyong socket wire mga boss nasa gilid. So ayan, kalasin na natin yan. So kapag nakakalas na natin yung socket wire na yan, so pwede na natin kalasin yung kanyang fuel filter. So ayun nga mga boss, meron yung tatlong Allen wrench. So luwagan lang natin yan mga boss kasi yun ang pinaka-cover ng ating fuel filter para makuha natin yung pinaka element type niya na nasa loob. So luwagan lang natin mga boss. So makikita nyo kung ano yung itsura ng fuel filter niya, kung gaano kadumi. Talagang sobrang dumi. So ayan, kung makikita nyo, napaka-itim. So yung ikakabit nga natin dito mga pyesa boss ay genuine parts, original parts. So yun ang maganda kasi kompleto na yan. May kasama ng o-ring, tas yung kanyang pinaka filter. So yun mga boss, ganito lang magkabit ng o magpalit ng fuel filter. So kapag okay na, pwede nating ibalik yung kanyang tatlong Allen wrench. So sa pagkakabit naman nito mga boss, pagsabay-sabahin natin na napalapatin lahat ng kanyang mga Allen wrench mga boss para pantay yung pagkakahigpit at yung lapat ng ating pinaka-cover. So kapag okay na yung mga boss, so pwede na nating assemble yan. So same procedure mga boss, kung ano yung mga kinalas natin, so yun lang yung ibalik natin mga boss. So kapag mahigpit na yung dalawang 12 dyan mga boss, so pwede na tayong maghigpit ng tatlong Allen wrench. Higpitan nating mabuti yan mga boss kasi baka pasukin ng hangin yan. Napakahirap ng mga boss kapag pinasok ng hangin yan. So sa bleeding process naman mga boss, so may araw lagi yan mga boss. So hindi naman kayo malilito dyan. I-bleed lang natin na i-bleed yan mga boss hanggang sa mapalabas natin yung kanyang crudo tapos yung kanyang hangin. So napaka-importante kasi mga boss na kapag nagpapalit tayo ng fuel filter ay i-bleed natin mabuti para hindi pasukin ng hangin. Para pag-start natin ay one click at goods na goods yan mga boss. Kapag okay na mga boss at na-bleed na natin mabuti, so double check na lang natin mga boss lahat ng higpit ng ating mga tornilyo para goods na goods na mamaya. So kung may natutunan ka, so pakishare na rin sa iba para magkameron ng idea yung iba. So pakipollow na rin ako sa aking Facebook page at yung aking YouTube channel mga boss. Paki-subscribe na rin mga boss. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. So, thanks for watching po. Ingat po tayo palagi mga boss. God bless po sa ating lahat.